Ang pagpapatuloy, sinabi ng ating bida na mayroon daw siyang napagtanto pagkatapos ng ikalawang araw ng pagsasanay nila. Napagtanto niya na kung ang Immortals training daw ay isang psychotic acts. Ang Shapeshifters training naman daw ay isang ignorant acts. At habang nagsasanay silang dalawa ng kanyang guro ay makikita si Guang Ik na hirap na sa pagbubuhat ng barbell. At kahit na sinabi niya na tila ba daw mamamatay na siya sa pagbubuhat ay pinipilit pa rin siya ng kanyang guro na magpatuloy at mino-motivate pa rin siya nito. At dagdag pa ng ating bida na ang pag-alam daw at paglampas sa kanyang mga limitasyon ay ang pangunahing bahagi ng pagsasanay. At idinagdag ang agham sa pagsasanay ng isang shapeshifter sa pamamagitan ng paggamit ng mga devices at mga electronic applications. At naalala niya na gumamit din daw sila ng device sa Immortal Training para sakalin siya. At habang nakatingin sa isang device at minomonitor ng kanyang guro si Guang Ik ay ipinaalam nito sa kanya na ang kanyang reflexes daw ay masyadong mabagal. At sinabihan siya ng kanyang guro na buhatin ng isang barbell. At nung makita ito ng ating bida ay sinabi niya sa kanyang pag-iisip na ang barbell daw ay may timbang na 20 kg sa magkabilaan. At kung ay dadagdag pa ang bar sa gitna ay mga nasa 60 kg daw ang total na bigat ng barbell na ito. At binuhat ito ni Guang Ik ng napakadali at wala ka problema. Dahil ang lakas daw ng isang shapeshifters ay 3 beses na mas malakas kumpara sa isang average adult na lalaki. At habang binubuhat niya ang barbell ay sinabihan siya ng kanyang guro na sundan daw siya nito. At nung nag-umpisa ng maglakad ang ating bida ay nilinggan siya ng kanyang guro at sinabihan siya nito na tumakbo ngayon na mismo. Nagulat naman ang ating bida nang marinig niya ito. At nagtataka siya kung bakit gusto siyang patakbuhin ng kanyang guro habang buhat-buhat ang barbell. Nagtataka pala siya dahil nakita niya ang kanyang tatakbuhan. Isang mahabang kahoy na may lapad na 4 inches at may haba na 15 feet. At siya ay napatanong kung ito ba daw ang part 2 ng isang crazy setups pagkatapos ng The Blade setup. At sinabihan siya ng kanyang guro na gamitin nito ang balance at dapat daw niya palaging kunin ang sentro ng kanyang balanse. At hayaan daw niyang gamitin ang kanyang mga reflexes sa lahat ng kanyang gagawin. Napatanong naman ang ating bida kung gagana ba daw ito. Sinagot naman siya ng kanyang guro na gawin lang daw niya ito hanggang sa gumana ito. At siya ay napaisip at napatanong kung ginamit ba daw nila ang mga corners ng basement floor. At ang kanyang aapakan daw ay napakahaba at ang kapal daw nito ay kasing laki lang ng kalahati ng kanyang paa. At tinanong niya ang kanyang guro kung ayos lang ba daw kung sakaling mahulog siya. At habang nanunood ang kanyang guro sa kanyang device na tila bang nanunood ng isang pelikula, ay sumagot ito at sinabi niya na ang chance daw na ma-injury siya sa pagkakahulog mula sa taas na 3 meters ay napakababa. Gayunpaman, sinabihan niya si Guang Ik na huwag daw itong tumakbo kung hindi siya handa na mahulog. Dahil bilang isang shapeshifter daw, ang number 1 na priority ay pangalagaan ang katawan nito. Dahil magiging disadvantage ito para sa ating bida sa oras na malubha siyang masaktan sa larangan ng labanan. Dahil ang katawan daw nila ay hindi nakaka-recover kaagad na katulad ng mga Immortals. Napabugtong hininga naman ang ating bida at tinanong niya ang kanyang guro kung nanunood ba daw ito. Dahil sa lahat ng oras na ito ay akala niya ay tinitingnan nito ang kanyang mga results o ano paman. At siya ay napatanong sa kanyang pag-iisip na kung ano pa ba daw ang kanyang magagawa kundi ang gawin na lang ito para matapos na. At sinabi niya na sinabi daw ng kanyang guro na nasa likod niya na nanunood ng Netflix ay dapat na ingatan daw niya ang kanyang katawan. Ngunit ang isang immortal na katulad niya ay mabilis na nakaka-recover kahit mabali ang kanyang mga buto. Kung kaya siya daw ay tatakbo na lang at humanda para mahulog. At habang buhat-buhat ang barbell ay mabilis na tumakbo ang ating bida at tumawid na. Lumaki naman ang mata ng kanyang guro sa gulat nang makita niya ang ating bida at hindi siya makapaniwala na madali lang itong nagagawa ni Guang Ik. At biglang na-enhance ang 5 senses ng ating bida. Naramdaman niya ito at sinabi niya na ang kanyang sense of touch daw ay nararamdaman ang pressure mula sa kanyang running shoes at nakuha niya ang sense of balance. Bagaman, ang halos lahat daw ng mga shapeshifters ay mayroong hindi kapanipaniwalang reflexes. Hindi daw ito may kukumpara kaysa sa mga Immortals na specialized sa mga senses. At makikita na nagawa ng makatawid ng ating bida sa kabila at sinabi niya na mukha daw ito nakakatuwa. At dagdag pa niya, naging madali daw ito dahil walang mga kutsilyo ang sumasaksak sa kanyang mga paa. At ligtas daw niya itong natapos pabalik.
Sinabihan naman siya ng kanyang guro pagkatapos, nagawin daw niya itong muli ng 2 beses pa. Tumugon naman ang ating bida at sinabi niya na oo daw, gagawin niya muli ito. At nung umalis na si Guang Ik para gawin muli ito ay makikita ang kanyang guro na nagtataka pa rin habang nakaupo na nakatingin sa kanya at ito ay nagsalita. Sinabi niya na ang lapad daw ng kahoy ay 4 inches lang at ang haba daw nito ay nasa 15 feet. Ngunit nagawa daw itong matapos ni Guang Ik na hindi man lang daw tumatagilid o tumitikwas kahit 1 beses. At napagpasyahan niyang itaas pa ang antas ng pagsasanay nila. Pinalitan niya ng wire ang tatakbuhan ni Guang Ik. Nagulat naman si Guang Ik at hindi siya makapaniwala na ito ang susunod na kanyang tatawirin. At siya ay napatanong na kung ito ba daw dapat ang kanyang tatakbuhan. Sumagot naman ang kanyang guro at sinabi nito na oo. At dito na daw mag-uumpisa ang tunay na pagsasanay. At ang pangalan daw ng setup na ito ay the single line setup. Dahil ang kahoy daw na yon na ginamit nila kanina ay isang pambata lang daw. Dahil inakala niya daw na isang mahina na bata lang si Guang Ik base sa pangangatawan nito. Ngunit sa tingin daw niya ay ipinanganak ang ating bida na mayroon daw isang magandang hardware. Ibig sabihin ng guro ay physical na pangangatawan. Nagsalita naman ang ating bida. Patanong niyang sinabi na meron na daw isang mattress sa ilalim sa pagkakataon na ito. Tumugon naman ang kanyang guro na napakatibay daw nito at hindi masisira kung kaya mag-ingat daw si Guang Ik sa oras na siya ay mahulog. At ipinaalam niya kay Guang Ik na ang kanyang balat daw ay mapupunit kung hahawak daw siya sa wire kung kaya mangyaring hayaan na lang daw nitong mahulog siya. Tinanong naman ang ating bida na kung babuhitin pa rin ba daw niya ang barbell habang tumatakbo. Tumugon naman ang kanyang guro at sinabi na magsimula lang daw si Guang Ik na wala ang barbell. Nagsalita naman si Guang Ik sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na hindi naman daw siya natatakot. At ito daw ay madali lang kumpara sa immortal training. Ngunit kung pagbabasihan daw ang difficulty ng pagsasanay na ito daw ay isang hell-level course. At ito rin daw ay napakahirap at napakakomplikado. Ngunit ang wire daw na ito ay napakatibay at hindi rin masyadong gumagalaw. Hindi rin daw ito isang bangin na kung saan pwede ka mahulog at wala rin daw malakas na hangin na umiihip. At isa pa daw meron pang mattress na nasa sahig sa ilalim niya kung sakaling mahulog siya. At ito daw ay hindi nakakatakot na klase ng pagsasanay. At walang kaano-ano at walang pag-aalinlangan ay nagsimula na siyang tumakbo ng mabilis. Ngunit bigla siyang napatigil nang biglang gumalaw ang wire at muntika na siyang mawalan ng balanse. At patanong niyang sinabi na kung babagalan na lang ba daw niya. At siya ay humakbang ng paunti-unti na parang tulad ng isang bowl ang tumatalbog. Napansin naman ito ng kanyang guro at nakuha niya ang atensyon nito. At simula daw sa araw na yon ay tiningnan siya ng kanyang guro na tila bang siya daw ay mas nakaka-entertaining panoorin kaysa sa video na pinapanood nito. At pinatakbo daw siya sa single line setup buong araw na dala-dala na ang barbell. Kinabukasan ay natapos na ang 2 araw na pagsasanay ni Guang Ik at oras na para siya ay umuwi. Sinundo naman siya ng kanyang ina na makikita na nakatayo sa kanyang likuran. At sinabihan siya ng kanyang guro na magkita na lang daw sila sa susunod na linggo. At nung nakasakay na ang ating bida sa loob ng sasakyan at nakaalis na sila, ay tinanong siya ng kanyang ina na kung nagtataka ba daw siya kung bakit pinapagawa ito ng kanyang ina sa kanya. Sumagot naman ang ating bida na oo, nagtataka daw siya. Ipinaliwanag naman ng kanyang ina sa kanya at sinabi nito na hindi daw niya kayang panoorin ang kanyang anak na pag-alagala lang kung saan at binubugbog. At kailangan daw ng ating bida na malaman kung paano gamitin ng maayos ang kanyang katawan. At sa ngayon daw, sa antas na meron si Guang Ik, siya daw ay masyadong mahina. Nagulat naman ang ating bida nang tinawag siyang mahina ng kanyang ina at siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Patanong niyang sinabi na kung sino daw ang mahina. At kung maririnig daw ng kanyang mga kaibigan na sinasabi ito ng kanyang ina, sila daw ay mahihimatay sa pagkagulat. Dahil sa kanilang paaralan daw sa Jail High School ay tinawag siyang One Punch Man. At dahil naging ganito na daw ang sitwasyon sa ngayon, ay magwo-workout na daw siya ng mabuti. At sa oras daw na makapasok siya sa UDT, at least daw ay makakatulong siya at hindi maging isang pabigat doon. Ngunit mas nababahala daw siya sa The Immortal Special Forces na sinasabi ng kanyang stick teacher na isang immortal. At patanong niyang sinabi na tiyak naman daw siguro na makakapasok siya sa UDT.
At nung nakauwi na sila ay agad siyang kumain ng napakaraming pagkain na inihanda mismo ng kanyang ina para sa kanya. At nung matapos siyang kumain ay nagulat ang kanyang ina at napatanong kung masyado ba daw siyang nagutom ng ilang araw. Sumagot naman ang ating bida at sinabi niya na may natutunan daw siya kung gaano kahalaga ang pagluluto ng kanyang ina pagkatapos ng 4 na araw. At ipinaalam niya sa kanyang ina na gusto niya daw matutunan kung paano magluto. Gusto niya daw na magluto dahil sa panahon daw ngayon ay mga sekseng mga lalaki daw ang nagluluto. At nakiusap siya sa kanyang ina na kung maaari ba daw siyang turuan ito para sa kanyang future wife. At habang nagliligpit ng mga pinggan ng kanyang ina ay nagulat ito sa sinabi ni Guang Ik na gusto nitong matutong magluto. At hindi naman daw masama ang ideya ni Guang Ik, isang sekseng lalaking cook. At tinanong siya nito na hindi ba daw kailangan muna ni Guang Ik na maging sexy. Dahil sa katawan daw ngayon ni Guang Ik ay mukha daw siyang maging isang baboy na cook. At makikita ang ating bida na masyadong lumaki ang tiyan sa kakalamon niya kanina. At sinabihan niya ang kanyang ina na talaga daw mapagbiro ito. Tumugon naman ang kanyang ina at sinabihan siya nito na seryoso daw siya sa sinabi niya na mukhang baboy daw si Guang Ik kung kaya kailangan daw dapat niyang i-manage ang pagkain nito. At naalala bigla ng ating bida ang kanyang guro na immortal o tinatawag niyang stick teacher. Naalala niya nung sinabi niya ang isang putahe na mula sa I Am a Nature Man. At nakita niya daw kung gaano kumislap ang mga mata ng kanyang guro. At tungkol naman daw sa training ay wala na daw siyang magagawa pa tungkol doon. At patanong niyang sinabi sa kanyang pag-iisip na kung ano na naman ba daw ang kanilang gagawin sa susunod na linggo ng kanyang guro na immortal. Ito ba daw ay pareho pa rin kagaya nung una o isang bagong pagsasanay na naman? At kahit ano naman daw ang kanilang gagawin, hindi naman daw siguro mas mahirap kaysa nung ginawa nila noong nakaraan. At makikita ang kanyang guro na nakangiti habang hawak-hawak ang kutsilyong pinapatalas niya at baka sa mukha nito ang pagka-excite. Kinabukasan, pagkatapos ng 4 na araw nilang break ay makikita ang ating bida na nahuhulog mula sa isang mataas na lugar. At nang bumagsak siya ay nag-ambala ang mga ibon at lumipad ang mga ito. At makikita ang kamay ng ating bida na duguan habang nagsasalita. Sinabi daw ng kanyang guro na pagkatapos daw ng 4 na araw na pahinga niya. Ang training daw nila noon ay isang simpleng pagsasanay lang na hiwalay mula sa entry requirement. Sa madaling salita, ang blade setup, ang feint endurance at ang cliff diving ay isang mandatory courses na sa ngayon. At natapos niya daw ang huling course sa pamamagitan ng pagtalon niya mula sa isang bangin. At napahawak na lang ang ating bida sa kanyang ulo sa sobrang sakit habang makikita ang dugo nito sa lupa. Ngunit napansin niya na malaki daw ang pagbabago sa kanyang katawan. Marahil daw siguro sa matinding pagsasanay niya bilang isang shapeshifter. Ngunit sa kabila daw ng masakit na bahagi, ang kursong ito ay mas mahusay dahil ito daw ay mabilis. At tinawag na siya ng kanyang guro na nasa itaas ng bangin. At siya ay napalingon naman sa itaas at nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na ang problema lang daw sa course na ito, ay ito daw ay isang basic training lang. At nung nakaakyat na siya sa itaas ay makikita ang kanyang guro na may hawak-hawak na isang mahabang kutsilyo. At sinabi nito na ang benepisyo daw ng immortalidad ay ang kakayahang mag-regenerate. Ipinaalam niya rin kay Guang Ik na ang barilin daw siya ng baril ay mainam dahil ang bala daw ay tatagos lang sa kanyang katawan o itutulak lang daw ng kanyang katawan ang bala palabas at muling magre-regenerate ang kanyang laman at balat. Ngunit ang mga sandatang tulad ng hawak niya na hindi gumagamit ng firepower ay masyadong napakasakit at nakakabwisit. Dahil matatagalan daw bago mag-regenerate ang isang naputol na bahagi ng katawan. Ipinaalam din ng kanyang guro sa kanya na magagawa daw ng ating bida na makatanggap ng mga pag-atake na nagdudulot ng pinsala sa loob ng maliit na radius. Ngunit kailangan daw nitong iwasan ang mga pag-atakeng tulad nito. At winasiwas ng kanyang guro ang kanyang hawak-hawak na kutsilyo. Nagulat naman ang ating bida at napasabi na mukha daw isang mamamatay tao ang kanyang guro. At kahit napagtanto niya na kung ano ang ibig sabihin ng kanyang guro ay tinanong niya pa rin ito kung ang dahilan ba daw ng paglabas niya ng kutsilyo ay ibig sabihin na. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil bigla nagsalita ang kanyang guro. Tinanong niya si Guang Ik na kung ano ba daw ang sa tingin nito. At hindi ba daw isang matalinong bata si Guang Ik? At hinawakan nito ng mahigpit ang kutsilyo at sinabi niya na ito daw ay continuation ng The Blade Setup Training.
kung kaya kailangan daw nitong iwasan o sanggay ni Guang Ik ang kanyang kutsilyo. At bigla na nitong inatake si Guang Ik. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.